awit sa Panginoon. Let's go! Diyos magpakailanman, ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig ko'y wala hanggan, sikat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Pag-ibig mong walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig mong walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hey, let's clap our hands. Salamat sa iyong presensya, Panginoon.
Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hey! Pwede ko po bang makita ang bawat kamay na pumapalakpak ka? Sumasayaw na nga sa garap ng patawa, nananabik na makita muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Worship you, Lord. Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This morning, no, marami pong dahilan upang tayo magpasalamat sa Panginoon. But I do believe na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa. Maybe may pinagdaraanan kang struggles ngayon, but I just want to remind you na kung ano man yung pinagdaraanan mo, andyan yung Panginoon. Lagi mo siyang kasama. His faithfulness and goodness always remain in our heart. Hallelujah, Lord. And continue to worship God. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it, church. I love your voice.
running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. In all my life you have been so good.
great, but our love is greater. Napakaganda ng, sabi sa Psalms 118:24, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hindi natin minsan makita kung gaano kaganda yung buhay, yung araw na binigay sa atin ni God, kasi yung mga maliliit na bagay nahadlan tayo, pero hindi natin nakikita na yung Diyos natin sobrang laki, sobrang ganda, yung pangalan niya sobrang wonderful. Kaya sa kanta mismo what a beautiful name. Jesus' name it is. Let us pray, no? Yes, Lord God, hallelujah, Father. We bow down and we worship you in this church. Thank you, Lord God, sa araw po na binigay niyo po. Thank you, Lord God, because we have the chance to be glad and rejoice in it, Lord God. Thank you, Lord God, that despite all of the hindrances na hinahanap po namin, nandyan ka po sa likod namin, Lord God. Thank you, Lord God, for granting us wisdom, knowledge, and most especially, Lord God, your love and grace that is renewed every morning, Father. We may not appreciate it, but now we do, Lord God. Now we know much more how great your name is, how powerful your name is, and how great you are, Father. Thank you, Father God. But as always, Lord God, we ask for forgiveness kasi di po namin nare-realize, Lord God, our transgressions. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa araw po nito. Clean our hearts, clean our minds, clean our souls, clean our bodies, Lord God. Open our hearts, Lord God, na matanggap po namin ang iyong word, Lord God, for today. Help us, Lord God, na may sa buhay po namin. At Lord God, sa mga gagawin po namin sa susunod na linggo. Sa mga outreaches po, mamaya po, Lord God, I speak blessings upon blessings. Kung ano man pong harapin nila, Lord God, I pray for protection, Lord God. I pray for strength, I pray for patience, I pray for understanding, Lord God. Bless, Lord God, those who are in this house, Lord God. You are good, you are great, you are God. There's nothing I can say, there's nothing we can say to further your glory, because that's how great you are. We love you, we honor you, and we worship you. In Jesus' name, amen. Wow, thank you, Lord. Sige po, house light please muna po tayo. Okay? Bago ko po ipakanta muli sa worship team, especially special number natin na hawak kamay, gusto ko pong mas damhin lalo natin ito. Ano ho? Naghahanap ako ng mga pictures. Yung mga unang pinagsamahan po talaga at mga naging una nating kapartner. Ano po, kaya habang inaawit po ito po yung mga unang mga naging kasama natin sa paglilingkod. Ano po? Although ilan lang kaila Pastor Alpi ko lang ito nakuha. Wala po akong masyadong collection ng mga pictures. Pero kapag binabalikan ko, for almost, kasi ang Praise Church, mag-ano na po tayo 23 years. Yung ibang picture dito, 2003. Pero karamihan, 2007. Ang dami palang nangyari ng 2007. May nakarating ng Zambales, Bicol, Australia. Wow. Kaya nga mamaya gusto ko lang i-honor itong mga kabataang ito, especially yung mga leaders na ginamit din ni God. Alam nyo bang may nagtulong-tulong sa atin para makakilala tayo sa Panginoon? Kaya alam nyo po kung yung mga bagay na ito, mas lalo nating treasure, talagang masasabi mo, lumaki ko sa small group. Doon ako in-stretch ni God. Kasi hindi talaga kaya natin mag-isa So, ang Diyos lang talaga. Sa pamagitan ng mga tao, gusto niya i-stretch pa yung pag-ibig natin sa Diyos at yung pag-ibig natin po talaga sa mga tao. Okay? So, yung iba dito, maaring hindi nyo kilala yung iba dito. Iyan, warning nga lang po may mga mapapanood tayo na rated
80. Ano po, rated 80. Ano po, basta tingnan lang natin po, ano, kung ano man yung mga picture niyan, hindi po sinasadya. Ano po, ilang pictures lang po, okay? Sige nga po, habang kinakanta to, sabayan nyo lang. Pagkatapos, alalahanin natin ang mga taong inilagay ng Diyos sa atin upang maging kasama natin sa paglago, sa paglaki, sa pag-unlad para sa Panginoon. Hallelujah. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at nasasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakali may masumpungan, o di kaya ako'y tawagin. Malaman mo kahit kailan, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y kumuhos sa ilalim ng iyong mga paa, at ang agos ng problema tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakali may masumpungan, o di kaya ako'y tawagin. Malaman mo kahit kailan, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin, lagi sa ka, lagi isipin may magkakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Iyan yung panahon na, house light please, iyan yung panahon na wala pa silang pera. Pero iba dyan mga milyonaryo na. Iba dyan grabe na yung status ng buhay. Alam nyo ho, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin ng mga taong tatayo at magtatanggol sa atin. Kailangan natin ng mga tao sa tabi natin na aalalay sa atin. Kailangan natin ng mga taong somehow is
mag-guide po talaga sa atin. JB, paki-post nga yung una kong picture sa slides. Tingnan niya natin. Para makita nyo po yung itsura lang natin sa mga small group. Okay? So, pakita ko lang talagang minsan nasa tent lang po tayo. Hindi pa uso yung Jollibee. Hindi pa uso yung pa-Jollibee ho tayo. Yan. Yan. Sige, JB, mauubos na adlib ko. Okay? Basta yung unang picture lang, na nagse-cell group tayo. Nandiyan ba si Chen? Dito po yung katingkadan pa namin ni Chen. Grabe po, O, nakita nyo yung may bilog ng yellow na yan? Si Ate G yan. Diyan dumaan ng matinding training ang mga kabataan. Kaya yung mga youth ngayon, kung nahigpitan kayo kay Pastor JR, tingnan nyo po si Ate G. Kung na-imagine nyo kung paano kayo dumaan dyan, pwede ko pa bang anyayahan si Ate G dito sa harapan? We would like to honor lang Ate Margie. O, palakpakan naman natin si Ate Margie. This coming Tuesday, magbe-birthday si Ate G. Wednesday. This coming Wednesday, magbe-birthday si Ate G. Ang daming kabataan na nung hinawakan ni Ate G, talagang mga estudyante pa lang po, wala pa mga pera, wala pang masyadong maraming bagay. Pero tsinaga sila ni Ate G. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan na po yung iba sa kanila. Pero ganito po yung challenge ko lang po. Awitin lang natin uli yung hawak kamay. Pagkatapos inaanyayahan ko, kung kayo po ay naministeran dati ni Ate G, punta kayo sa itaas. At we would like to honor lang at appreciate lang muna si Ate G. Ikaw ba yung kabataan mga nasa picture? Andiyan ka pa ba na napaglingkuran ni Ate G or mga kasamahan lang po sa paglilingkod? Please, yung mga dating kabataan dyan na may pamilya na, please come forward po. Punta kayo dito sa harapan. Yakapin nyo si Ate G. Come on. Just say thank you. Just say thank you. Dito sa mundo, walang katiyakan. Come on, yung mga youth, na namiss sa kahit wala ako sa picture. Pero namiss na sa paglalakbay. Come on. Sa mundo ng kawalan. Sa paglakbay. Dito sa mundo, walang katiyakan. Ang kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Ang kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo, walang katiyakan. Ang kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, iwan sa paglakbay. Dito sa mundo, walang katiyakan. Ang kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, Tingnan nyo po, ang tagal na ho, Pero, ito yung mga leaders natin ngayon Yung iba, siguro, sasabihin, ang higpit naman ni Ate G. Actually, kung narito pa nga si Ate Brenda din yung tagahakot ng mga kabataan. Kaya alam nyo po, ang sarap lang. Ayan sila Jolly. Kasama po talaga natin. Hindi lang nakarating si Calvin Cuevas, kasama rin po siya dyan. Kaya Ate G, pwedeng nalimutan natin at hindi na maalala yung maraming bagay na ginawa ng Panginoon. Pero eto yung Ito Ate G ang regalo namin.
Ito mga nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya walang talo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa panahon na wala pang humahawak, pero si Ate G, ano po, tinayuan niya ho talaga ang mga kabataang ito. Kaya I believe kapag may mga hindi nagpapatuloy, isa si Ate G, isa nasasaktan. Kung may nangyaring hindi maganda, si Ate G, ano po. Kaya mga kapatid, ano po, sa ating small group, totoo yun, sobrang sarap, sobrang sakit din. Kasi pag may hindi nagpatuloy, masasaktan ka eh. O kaya pag may nawala, bakit ba naman kasi sobrang sarap magsama-sama pag ini-imagine mo pa lang may isang mawala o hindi magpatuloy. Pero mga kapatid, one of greatest leader ano po talaga na I want to honor dito po sa Praise Church. Si Ate G, sinasabi niya minsan hindi siya nakapag-aral. Pero yung mga inalagaan mo, Ate G, grabe, may doktor na. May mga negosyante na. Puro halos professional. Ano po? Si Bing, nakakulong na. Nasaan ba si Bing? Saka si June, nasa NBI na dinampot ni June. Si Bing, ano po? Tatay niyo si Bing na ganyan, dami pong na dadala din niya sa Panginoon. So pray lang tayo kay Ate G. Pray lang tayo. Panginoon, yung mga nasa likod na kabataan, na iba sila ka lang, may pamilya na rin, oh God. Ang bilis ng panahon. Grabe Lord, 16 years na pala yun, or in counting, oh God. Lord, mula sa simula, Panginoon, salamat ng marami. At naniniwala po kami, kasi yung mga kaluluwang nadala namin, naalagaan namin, para daw sila mga stars, oh God, na nagniningning, Panginoon, sa kalangitan. Panginoon, maraming pong salamat at natutuwa po talaga kami sa buhay nila ni Kuya Ray. Talagang ang dalangin namin hanggang sa kaapu-apuhan ni Ate G, maglilingkod ng kanilang angkan para sa Panginoon. Kaya po ibigay niyo po ang dalangin, ang pangarap, Panginoon, lalo na sa kaarawan ni Ate G po, O God. At gusto namin sabihin, mahal po ng Praise Church ang pamilya ni Ate G. Thank you so much, O God, and we give you honor, we give you praise in Jesus' name. Amen at amen. Malakas ang palakpak ibigay natin sa Panginoon natin. O, Timang, galing mo, no? Ang dami. Okay, sige po ba? Ba na po tayo. Thank you guys. Diyan na po tayo nagtatapos ang service natin. Ano po? Kamayan po tayo, group huddle tayo. Ano po? Thank you guys. Okay? Wow, thank you God. Thank you Jesus. Sige nga, JB, ano nga natin yung, kahit dyan nyo muna ako sundan habang kinakasato po, para at least dire-diretso na po tayo. Okay? Ito yung isa sa pinakamaganda namin lakad sa ibang bansa. Tinitimbang namin yung mga bagahe namin. Yung eroplano namin sasakyan, nakalipad na. At least na-sure namin yung mga bagahe namin hindi overweight. Kasi kung hindi, magmumulta kami eh. Ang problema lang namin, wala na yung eroplano. Mas mahal pala ang bayad. Yung kapag naiwanan ka pala ng eroplano, ang reaction mo, walang kibuan. Kasi alam mo, bibili tayo ng bagong ticket at ang mahal. Pero lesson lang po yon. Biro mo nagtipid ka, para ka makabili ng chocolate. Biro mong 7,000, ilang chocolate din yan, Grace? Nakasakay na kami at lumapag, kita-kita lang tayo simbahan. So mga kapatid, ang Praise Church, ang dami nating pinagsaluhan. Saya, problema, meron time, sobra nagpapasting dahil ang daming may karamdaman. Alam niyo po, for the past 23 years, ang dami nating pwedeng balikan. Kaya gusto ko itong makita nitong new generation. Mabilis ang panahon. Ilang panahon lang, magkakapamilya na rin kayo, magkakakarir kayo. Napakaganda po talaga na balik-balikan, ibang magsanay ang church. Ibang magsanay at makita natin, hindi po sayang. Kahit nung last mentoring namin nung Monday, nakikinig lang po ako. Ang dami ko natuklasan, ang dami ko pa rin hindi alam yung background ng bawat isa. Pero isang napatunayan ko, ang Diyos totoong nagpapabago ng buhay.
Amen? Isa po sa nakita ko, ang Diyos, totoo pala talagang nag-aangat ng buhay. Yung walang direksyon, nagkakaroon ng direksyon. Yung walang pangarap, nagkakaroon ng pangarap. Kaya sobrang ganda, no? By God's grace lang din po ang mga bagay po na iyan, okay? So, eto po, nakita ko rin po ito, si Tito Ramon, saka si Tito Manny. Pero hindi nila ako pamangkin. Nakikitito lang po ako. Laging parang may rival yung dalawa na yan, San Miguel, PLDT. Pero sa isang pagkakataon sabi na po, no, from rivals to pals, Manny Pangilinan wants more business deals with Ramon Ang. Oo nga, no? Bakit kailangan maglaban ang dalawang magaling? Pwede naman silang magtulungan. Amen? Kaya nga po, napakaganda, regardless kung gaano kakahusay o kagaling, hindi tayo magkaaway. Magka-partner po tayo. Amen? Even sa mga negosyo, hindi natin kalaban yung kamukha natin produkto. Kakampi natin po lahat yan at ang maganda na ma-practice natin paano tayo magtutulungan. Hindi laging parang nagkokompetensya sa buhay. Merong picture na kumakalat na naman ngayon, pero last year pa yun eh. Last year pa yon, ano po? Alam ko ang nag-picture noon, Alpas. Eto po. Mga grupo ng bilyonaryo. Meron po ba kayong pamilyar na picture dyan? Baka na dyan ang ninong nyo. Nung lumabas po ang picture niyan, ano po? Dami nagpo-post po, Daddy, uwi ka na. Dami nagpo-post, ako po yung tunay niyong anak. Ano po, nagpapakilala na po ako. Ang kilala ko lang po dyan si Gokong Wei. Tama? Si Lance Gokong Wei. Ayala. Pero ang tanong natin, tingnan mo, movers and shakers of Philippines economy. Pag iyan ang naapektuhan at nagkaguluyan, parang bagsak ang ekonomiya natin, 15 na ang bibigat, 15 na ang lalaki. Alam niyo po, ang ganda nung nasa caption, mga negosyante sila, pero nung magsama-sama sila, never nilang pinag-usapan ng business. Very rare silang magsama, pero never nilang pinag-usapan ang negosyo. Ang malaki ko lang tanong dyan, sino ang nagpa-gather sa grupo na yan? Parang mas madali kasi mag-gather ng may hirap eh. Sa may hirap, maglugaw ka lang eh. Darating yung marami, lagyan mo pa ng tokwa. Yung mayaman, paano mo pagsasama-samahin yan? Ano po? Sabihin mo sa katabi mo, bilyonaryo ka. Kitang-kita sa bilbil mo. Bilyonaryo, bilbil dito, ano po? Papunta na tayo dyan. Sino ang nag-gather dyan? Alam niyo po ang nag-gather po dyan is si Mr. Felix Ang. Yung nasa harapan na kalbo na yan. Okay, ba't ganyan? Ayan. Si Felix Ang po, pag pinag-usapan po yung mga high-end na sasakyan, kaya nga Felix the Cats. Cats po is more on sa automotive ang acronym niyan. So, ang ganda-ganda lang po. Kasi si Felix Ang kaya niya mag-gather ng malalaking tao to the point na yun nga po, pwede pala talagang magsama-sama ang mga mahuhusay, ang magagaling. Name it, Jaguar, Mercedes-Benz, Saraw. Hindi kasama po ang Saraw. Nagsara na po yon. Name it, lahat ng matitinding sasakyan po. Iyan po ang business po nila. Sila po talaga ang distributors, sa bansa po natin. Alam niyo po ang sabi ng grupo nito, bago pa nitong quote na to, lahat daw talaga ng bagyo dinaanan nila at problema. Ang isa lang daw talaga na hindi nila ginawa, hindi sila sumuko. Kaya talaga may mangyayaring maganda kapag hindi tayo sumusuko. At narin yung mga kasamahan natin na lagi magtutulak sa inyong, kaya mo yan. So ang sabi po ni Felix Ang po sa kanyang nung birthday niya po,
I seized every opportunity as it came, even up to the point of sacrificing a formal education. Experience taught me the hard way, but I thought to myself, if I don't make it, there is no turning back. I just had to keep moving. Walang ibang pwede magpanalo ng karir mo kundi ikaw. Walang pwede magpanalo ng pamilya mo kundi ikaw. Cell group mo. Kasi pinanalo na tayo ng Diyos eh. Dalawa lang ang pwede natin gawin eh, ipanalo o ipatalo. Kaya nga iba sa mga outreach natin, pag tumigil ka, tapos yung outreach natin eh. Pag binabalikan ko, oo nga, no, ang praise church mula rin naman sa wala. Pero ang meron lang kami noon talagang matindi, pananampalataya. Nakasama natin ang Panginoon na panag-uusap kami nila Dr. Lester, lagi naming tinayuan yun, hindi tayo aasa sa tulong ng ibang bansa. Pero kung magbibigay sila, okay din naman. Ano po? Hindi, ang sasabi lang natin, hindi tayo magpapaawa, hindi tayo magpapalimos. Gusto natin magkaroon ng church na may dangal. Ano na nakikita natin? Yung kapangyarihan ng Panginoon. So, just keep moving. Sabi natin po, just keep moving. Magpatuloy lang tayo kasi talagang ang buhay, maraming babangga. Marami mga challenges, pero magpatuloy lang. Lagi tayong humanap ng paraan para maipanalo ang mga laban ng buhay natin. O tingin po kayo sa akin, hindi man tayo maging kasinlaki ng mga bilyonaryo na pinakita po natin. Pero sana, grabing lumaki ang puso natin sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao. Yan ang purpose natin sa Grow Big in a Small Group. Gusto natin ma-stretch pa ang puso natin. By nature, we are selfish. By nature, interest lang natin ang atin pong nakikita. Ano po? Parang nawalan ako ng ilaw. Hindi po ba kayo naiitiman sa akin? Ano po? Okay lang naman, ano po? So ang point natin is, grow big. May ilalaki ka pa. May igagaling ka pa. Alam nyo po, sabi natin word na best. Sabi natin po lahat, best. Ang best, hindi mas magaling ka sa iba. Ang best, kung 10 ka at 6 ka, may 7 ka pa, may 8 ka pa, may 9 ka pa, may 10 ka pa. Iyon po yung best. Kung tinawag ka ni God na maging milyonaryo, huwag kang mag-dwell sa libo. Kung bilyonaryo ka, huwag kang mag-dwell sa millions. Kasi iyon yung sagad mo. Iyon yung pinaka-highly potential mo. Kung college ka, bakit ka magsesettle sa college kung pwede mag-masteral at mag-doctorate? Lalo na yung kalidad po natin. Mga kapatid, ang katumbas ng kita natin ay ang katumbas ng alam at galing natin. Hindi po tayo uunlad na hindi nadadagdagan ang karunungan at kaalaman po natin sa buhay. Kaya lagi ko pong balik-balikan itong small group na ito, ano po, talagang ano lang, i-grab nyo yung opportunity. Biro mo, makasama ka sa taong matalino, nakakasaga po tayo. Kahit po yung pananampalataya, mahina ang faith mo, pag narinig mo yung pananampalataya at kwento ng marami po, hindi pwedeng hindi lumakas ang pananampalataya mo eh. Ano po, kaya again, grow big in small group. Basahin nga ho natin yan, sabihin 1, 2, 3. So sana, for the next itong March, kung kaya pa natin isagad ng April, let us grow in the Lord. Let us grow in the Lord. Alam niyo po, may narinig po akong nagme-mensahe, napaka-selfish daw po yung ako naman wala nang hinahanap pa. Selfish daw po yun. Bakit ayaw mo bang umunlad para may matulungan kang iba? Kung nakatapos ka, kung may trabaho ka, kung okay ka na, okay na yon? Hindi. Kaya tayo nag-excel, kaya gusto natin mag-grow, gusto natin maging channel of blessing. Amen? Lalo na kung ikaw pinaaral, at pag nakatapos ka, ikaw naman ang magpaaral. So kaya yun po yung challenge ko po sa inyong lahat. Hindi tayo magpapalaki sa sarili lang nating benepisyo. Mas magiging kagamit-gamit ang buhay natin kapag nadadagdagan tayo ng kaalaman, biyaya at pagpapala. Sa totoo lang, kahit hindi ko po kayo tanungin, ang dami niyong gustong tulungan pero sa ngayon hindi pa tayo makatulong. Kung may pera lang ako, kung may ganito lang ako,
Hindi po ba? Nung una po wala akong pangarap na ganyan. Pero minsan nakakaisip tayo, ang sarap ipagpatayo ng bahay nito. Ang sarap nitong bigyan ng negosyo, nagsisikap. Ang sarap nitong pag-aralin, nakikita mo, napaka-studious. So mga kapatid, stretch mo ang buhay po natin. Kaya, mga kapatid, ito yung topic natin ngayon, reaching out together, sama-sama sa pag-abot. Kasi gusto ng Diyos, yung pag-ibig niya, hindi lang tayo ang nakakaalam. Katulad ngayon, halimbawa, napagpala ka sa umagang ito. Gusto mo ba ikaw lang ang nabe-bless? Paano naman yung kaibigan mong nade-depress? Paano naman yung mga kamag-anak mo na hanggang ngayon ang bigat pa rin ng buhay? Gusto ng Diyos na ipahayag natin, tayo mga nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, ma-sharean din po natin ang ibang tao. Kaya nga, mas makaabot natin ng maraming tao kung magtutulungan tayo. O, tingnan natin ang passage na ito, Philippians 1:27. Si Paul ang sumulat nito, dami rin mga challenges sa buhay, pero sabi niya, you are standing together side by side with one strong purpose to tell the good news. Ang good news ay nagsasabing si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasyasya. So yung po yun. Meron tayong magandang balita na kailangang marinig ng ibang tao, ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, lalo na ng pamilya mo. Gusto mo bang ikaw lang yung mapunta sa langit? Gusto mo bang ikaw lang ang yumaman at gumanda ang buhay? Hindi po ba ang ganda kung may natuklasan kang isang bagay, ipasa natin sa iba. Okay? Ano pang sabi dito? You've been my partners. Sabi natin lahat, partners. So, magka-partner tayo. Ano ba sa Tagalog ang magka-partner? Partner din, ano po? You've been my partners in spreading the good news about Christ. Lalo na itong March. Tama, ano? Ang dami ko nakikita, mga nag-i-Station of the Cross na parang busy-busy sila. May iba naman, maglalakad. Di po ba yung mga pagmahal na araw? Dati po parang ginawa namin yan, Walk for Life. Yung parang, ba't hindi natin sabayan, yung mga naglalakad, bigyan natin ng tubig, share natin ng gospel. O kaya may nadaanan sa bahay nyo, kaysa sabihin, mga walang kabuluhan ng ginagawa. Hindi ba, ba't hindi mo bigyan ng sopas o lugaw? Hindi, minsan, ang daming pwedeng gawin, kaysa i-condemn natin yung isang bagay. Ano po? So, ang question natin ngayon, paano kaya ang ating life group ay magiging partner para maibahagi ang mabuting balita ng Diyos? So, paano ngayon tayo magkakatulungan? Paano po madala ang ating mga mahal sa buhay? Kasi, alam niyo po, ang buhay natin, yumaman man tayo, kung wala talaga tayo sa Panginoon, impyerno pa rin ang buhay natin. Hindi naman po ito talaga material lang, kundi ginagamit natin ang material na bagay para mahalin ang tao at makakilala sa ating Panginoon. Amen? So ito yung pag-uusapan natin. Gagawa tayo ng project para yung cell group natin, yung life group natin muling mabuhay. Kasi dito naman tayo lumago talaga sa cell group eh. Pero dahil sa cell group na ito, maraming mabibiyayaan. Kaya hindi lang ikaw mag-share. Tulong-tulong tayo. Minsan po talaga, sobrang na-appreciate ko lang. I want to commend this, especially yung grupo nila Ate Baby. Minsan nagbabahay-bahay po yan. Nagdadalaw po sila ng may sakit at pinagpe-pray po nila na kuhanin na ng Panginoon. Kasi nauubusan na sila ng pang-contribute. Nagpapatak-patak din po sila pag pinag-pray eh. Hindi naman Ate Vicky, hindi na baling mag-contribute basta madagdagan ang buhay. Totoo po yun. Minsan nakakasalubong ko po sila dyan sa Arpapa, sa Obrero. May gastos pa talaga. Pero okay na yung tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang inaabuluyan or binibigyan po. So, mabilis lang ho ito. Ito yung gagawin natin. I-acronym natin yung partnership. Masyadong mahaba. Partner na lang. Kung iiksian natin, part lang, Pero partner na lang para hindi masyadong sobrang haba. O letter P, paano natin gagawin yan? Pray together.
Pray together. Kaya as a life group, tayo po as a group, magpe-pray po tayo. Ano po? Ano ipagpe-pray natin? O, basahin mo natin yung sinasabi ni Paul. Kasabay nito'y ipanalangin din niyo kami upang magbukas ng pintuan para sa amin ng Diyos, upang aming maipangaral ang salita ni Kristo na dahil dito'y nabilanggo ako. Ang sinasabi ni Paul na ipag-pray nyo kami, ito yung mga nagseshare ng gospel. Hindi pa ito yung mga sharean. Yung mag-share muna, yun ang ipinagpe-pray. Sa totoo lang, gustong-gusto ko po sa G12 yung mga week of fire. Yung bago kayo sumugod o may gawing malaking bagay, nagso-soaking muna tayo sa prayer. Actually, sanay na sanay ho tayo. Laging may preparation. Laging may consecration. Sino po rito, as a Christian, gustong-gusto mo na pinagpe-pray ka? Hindi ba? Ang sarap kaya nang maipag-pray ka. Ito yung isang bagay na kahit wala kang pera, gustong-gusto ng tao na ginagawa mo. Can I pray for you? Or how can I pray for you? Tingnan niyo po ito, hindi pa to spiritual. Wala pa to sa spiritual. Psychological. Pag naipag-pray ka, nag-iba pakiramdam mo. Psychological po. Kung naguguluhan ka, pag pinag-pray ka, psychological kaya kahit sino mag-pray eh. Parang meron kakaibang nangyayari. Kahit nga yung nag-pray, hindi masyadong magaling mag-pray eh. Psychologically, pag pinag-pray ka, parang may naaayos sa isipan natin. Parang may nare-release. Sige, example nga, sabihin sa katabi niyo po, how can I pray for you? Okay. So, ito po yung gagawin natin. Bago natin ipag-pray yung mga ibang tao, talagang dito pa lang ipapractice na natin to para pagpunta natin sa cell group, gagawa tayo ng listahan ng mga taong gusto mong ipanalangin. Ipagpe-pray natin yung mga tao mong gusto mong ilapit sa Diyos. Biro mo kung 7 tayo, nagsulat tayo ng tigli-5, may 35 people na tayo na ipagpe-pray this week. Very powerful ang prayer. Sabi nga sa ginawa ni Rick Warren, prayer makes me aware. Halimbawa, si Mark Adrian. Alam mo, naalala ko ipag-pray si Mark Adrian. Father God, I pray for Mark Adrian. Alam mo, nagkakaroon ako ng awareness. Lord, baka po may pinagdadaanan po siya. Pag pinagpe-pray mo yung isang tao, kumukonekta sa puso natin na nagpe-pray tayo ng anumang concern niya. Si Jade, pag pinag-pray ko, Lord, baka magpo-propose na siya. At nakapag-propose na yata. Lord, bigyan mo sila ng provision para sa kasal nila. Laging doon nauwi yung prayer natin sa need, dahil lahat ng pinagpe-pray natin, may needs. May mga needs. O ba, may pinag-pray ka na mayaman. Lord, pinagpe-pray ko po si ganito, baka wala na siyang magawa sa pera. Lord, sana maalala niya ako. Huwag naman ganon. Iba naman po yun. So, our point is this, prayer makes me aware. Hindi ba ang sarap? Minsan kasi, puro ang pinagpe-pray lang natin, yung sarili lang natin. Bakit hindi natin ipag-pray yung ibang mga tao? Sabi ko kay Pastor Emer, nung 1 linggo po, Pastor Emer, dalhin mo yung sasakyan mo, hindi tayo sasabay sa shuttle ng Magna Prime. Basta gusto ko lang magpaiwan. Kasi minsan nag-uusap kami ni Derek, pagkatapos aalis na agad yung shuttle. Parang lagi kaming nabibitin. Sabi ko, sige, paunahin na natin ng shuttle. After ng service namin kahapon po, nagpaiwan po ako. Pagkatapos nag-aayos sila Pastor Emer kasi nga po may parang harvest kami po ngayon sa Santa Maria. Ang dami ko na ipag-pray. Pagkatapos may isang employee doon, I think sa technical department, lagi ko lang siyang nakikita, pero hindi ko siya nakakausap.
Siya yung mag-isa na lang naiwan at wala naman si Sir Derek that time. So nung nasa gazebo po ako, nakaupo ako, pampito siya, sa ipinag-pray ko po. Nakipagkwentuhan po sa akin, pagkatapos ang asawa pala niya, dumaraan sa matinding karamdaman katulad nung kay Chris Aquino, autoimmune. Kita ko sa kanya yung takot, kita ko sa kanya yung panghihina. Nakinaglang po ako, then after that, pinag-pray ko. Pero habang nagpe-pray ako, lalaki po ito naririnig ko po, humahagulgol. Ngayon sabi ko na lang after, Sir, can I visit your house para po maipag-pray po kayo as a family? Sino rito nakakapagtrabaho ng maayos kapag may problema sa pamilya? Pinakamatindi kasi yung karamdaman eh. Yung pera mababawi eh. Pero basta may matinding karamdaman isa sa pamilya, tumitiklop tayo eh. Kaya alam nyo po, parang Lord, ito pala yung lalaking ito na dahilan kaya gusto mo ako magpaiwan. Kaya yung mga gusto magpaiwan mamaya, maglinis po kayo. Ang daming kalat. Alam nyo po, hindi ko malaman kung sinihan ba yung simbahan natin. Kulang na lang, may mga popcorn na nililinis po. Pero pag pinag-pray mo talaga, ang dami natin pwedeng ipanalangin. Wala pong tao na kapag pinag-pray mo, nagalit sa iyo. Bakit mo ba ako ipinag-pray? Unless na lang kung 1 hour mo siyang pinag-pray. Dapat short lang, okay? So, yan yung gagawin nyo po this week, Maglilista tayo ng mga taong gusto nating ilapit sa Panginoon. Number 2, appeal to common interest. Anong grupo ang gusto nating maabot? Bago natin tanungin, anong grupo ang gusto nating maabot, dapat nating tanungin, anong uri ng grupo tayo? May grupo ng mga nanay, ang interest nila, yung iba, Zumba, iba naman, baking. Kung napasama ka sa grupo ng negosyante, ang interest nila, business. May iba dito, grupo nyo, kabataan, ang interest nyo ngayon, mga hobbies, different, basta iba-iba. Basta ang point natin is, anong klase ang grupo natin, na yung grupo natin may pwede ring maabot ng mga katulad natin. Iyon po yung sinasabi natin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:22, sa may hina, ako ay nagiging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Hindi ibig sabihin yung nagpapahina siya, yung kung medyo mababaw ang pinagkukunan nito, mag-a-adjust ako. Kung mas hiyain siya, mag-a-adjust ako para hindi siya ma-awkward, parang ganyan. Sa lahat ng bagay, nakibagay ako. Sabi natin lahat, nakibagay ako. So merong pagkakataon talaga, kahit yung mga kapitbahay natin na gusto mong maabot, pinakikibagayan natin eh. Yung 3:00 na nagbibideo okay pa. Yung gustong-gusto mo nang mapikon at ipablatter sa barangay, pero kasi i-invitein mo, alangan namang sa presinto ko pa sila gustong dalawin. So nagpigil ka na lang sa sarili, pinag-pray mo na lang, pagkatapos ang araw, in-invite mo sila. So sa lahat ng paraan, ay makapagligtas ako ng ilan. Willing ako magsakripisyo, willing ako mag-adjust. Kasi alam niyo po, pa nagsashare tayo, lagi sinasabi ni John Maxwell ito, walang pakialam sa iyo ang tao sa sasabihin mo hanggat hindi nila nararamdamang may pakialam ka sa kanila. Napansin ko po, hindi natin nawiwin ang tao kapag pinaparadahan natin ang tagumpay. Alam mo pre, hindi mo na itatanong, yung LRT na yan, akin yan. Yung barko dyan sa Sorsogon, sa tito ng lolo ko. Walang tao na gustong makipag-usap sa taong mahangin at mayabang. Pero kapag sinabi mo, alam mo, di ba lahat ng tao dumadaan sa problema? Uy. So, nakakakonek ka kaagad. Nakakakonek ka agad po. Kaya ito po yung sinasabi natin, para mawin natin ang mga tao, lumagay tayo sa kanila. Kaya may idea na kayo kung yung grupo nyo, same interest, same passion,
Katulad nila sa nila Coach Pogs. Ito talaga si Coach Pog, ang gusto niya talaga mga kabataan eh. Nagagamit niya yung skill niya sa pagbabasketball, para po magkaroon siya ng basketball clinic. Pinasok ko nga po si Lucas. Minsan pinano ko sa coaching clinic niya. Pinahinto ko na lang kasi si Lucas kasi 7 years old pa lang, dumadakdak na. From 3-point Sabi ko, anak, baka masobrahan ka. So, inadjust lang ho namin. So, kung ano yung galing mo, like for example, kung si Grace naman magaling sa pag-awit, wow, magpatawag kaya ako ng vocalization, lahat ng may interest. Hindi ba? Tinatawagan po lahat ng kumakanta sa video okay. Kung gusto nyo po maging 99.95 ang inyong score, pumunta po kayo next week. O hindi ba? May mga kumakanta po dito, 75, ayaw umangat talaga ng video okay po eh. Mag-train po tayo. So, ito yung pangalawang assignment natin, alamin ang interest ng inyong grupo. Yung grupo nyo po ba talaga gusto magpaaral? Yung grupo nyo ba gustong tumulong, magkaroon ng kabuhayan? Yung grupo nyo ba gusto mag-abot talaga ng mga teachers? Ano po yung interest natin? Sana alam ng grupo kung sino ang gustong maabot natin. Kami po mamaya, in-announce ko po sa Magna Prime, kasi wala kami masyado pa talagang kakilala at matindi. So ang project namin, Lord willing, mag-i-interview na po kami ng mga ilang estudyante at tatay, mag-aama o mag-iina, walang problema yon. Ang abutin ng pangarap, Praise Church Santa Maria version. Pag nakakuha kami ng mga estudyanteng magagaling, most likely, mapapasok din namin ng mga campuses. Meron na kaming contact, meron kaming connection, at kapag masipag ang mag-aaral at nakuha namin, panalo na kami doon. Most likely, ang masipag, may kapwa masipag na barkada yan. Usually, ang mga barkada, tamad sa tamad, sipag sa masipag. Sinesegregate na po ngayon eh. Pogi sa pogi, hindi kapogian, maasim, mabango, hindi naliligo. So, ang point natin is, let us do everything para maabot. Sabi nga ho natin, project. Alam mo, malaking word sa akin ngayon yan. Pag ang isang tao walang project, lumilipas yung araw, wala ka na-accomplish, wala ka namang project eh. Sa sarili mo, sa pamilya mo, wala ka namang gustong gawin eh. What is your project? So, yun po yun. Doon mo ginagamit yung utak natin, yung lakas natin para magawa ang mga bagay. Dalawa na yung assignment natin. Number 3, reach out in love. Abutin ang mga tao ng pag-ibig. And this is our motivation. This is our compelling motivation. Our love for God, our love for people. Hindi ang purpose natin dumami para masabing ang Praise Church lumalago. Hindi para masabing yung outreach natin nadadagdagan sa bilang. Kaya natin silang gustong abutin, in the first place, mahal sila ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapapahamak ang mga tao. Natatandaan niyo yung sinabi natin noong linggo? Hindi kayang saktan ng demonyo si God. Ang sasaktan niya, yung mga taong minamahal ng Diyos, na gusto niya ang mga taong iyon mapunta sa impyerno. Mga kapatid, it's about time. Gaano natin kamahal ang Diyos na ayaw nating mapahamak ang mga tao? Lagi ko po itong tinatandaan, let us use money to love people. Hindi ho natin gagamitin ang tao para tayo magkapera. Ang tawag sa kanila, oportunista. Yung kapag mayaman, dinidikitan. Pag naghirap, nilalayuan. Hindi po tayo ganon. Mahirap o mayaman, gusto natin lahat makakilala sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Let us use our money to love people, to reach people. Malakas na palakpak, ibigay muna natin sa Panginoon. Okay, sabi sa verse na ito, 1 Thessalonians chapter 2, verse 8, dahil sa laki ng aming pananabik sa inyo, buong kagalakang ibinabahagi namin sa inyo, hindi lamang ang ebanghelyo, yung gospel, kundi, grabe ito, maging ang aming buhay
dahil napamahal na kayo sa amin. Marami nagtataka po pag merong sa hospital, may dumadalaw. Laki naman ng pamilya nyo. Hindi, ka-church ko po yan. Yan ang kagandahan ng may small group. Again, uulitin ko ito. Hindi kita matutulungan kapag malayo ka. Hindi kita matutulungan pag hindi ka umaaten. Pagkatapos, nagtatampo tayo, di man lang nila ako maalala. Magpakita ka kasi. Amen? So our point is this, mga kapatid. Napakahalaga na kapag you are protected, kapag meron kang life group, you are blessed also kasi hindi pwedeng bless ang grupo mo nang hindi ka minsan yung grupo mo, yan ang nagpasok sa iyo sa trabaho. Iyan ang tumulong sa iyo na magpaaral. Iyan ang nag-connect sa iyo para ka makilala mo ito. Ang daming nangyayari sa life group. Sabi nga nito, pati buhay. Mga kapatid, hindi ko ma-imagine kung may mangyari hindi maganda sa primary 12. Hindi ko ma-imagine na wala tayong gagawin sa mga 144 leaders, sa mga ministry teams. Parang sobrang labo. Ang unang makakaalala sa iyo, yung grupo na kinabibilangan mo. Okay? So, reach out in love. Let us do everything out of love. Okay? Ano pang verse nito? Ano ang karapatan kong humatol sa mga nasa labas? Hindi ba dapat hinahatulan nyo ang mga nasa loob? 1 Corinthians 5:12. What does it mean? Ang meaning lang ng passage na ito ay ito. Huwag niyong problemahin yung mga nasa labas na kung kumilos ay hindi Kristiyano. Ang totoo, hindi pa naman talaga sila Christian. Kung wala pang pagkakilala ang tao, anong aasahan mo? Minsan nga, Christian na nga, sumasabit pa. Although minsan may mas mababait din ng mga non-Christian. Ang sinasabi lang natin, kung kumikilos sila ng hindi maganda, ipag-pray natin at sana makakilala sila sa Lord. Yung sinasabi ko sa inyo minsan ng mga kapitbahay na parang wala man lang pakiramdam, napakakapal na mga mukha, 2x4. Hindi pa nga, kasi hindi mo pa sila sineshare ng gospel. Pag sineran mo yan ng gospel, ito naman nagmamanehong ito, napakabilis, parang walang hams. Ano po? Sharean mo kasi ng gospel. So, ang sinasabi natin is, huwag mong hanapan ang isang tao ng isang bagay na hindi niya pa kayang ibigay. Kung ito mandurugas, kung ito manloloko, pag yan nakakilala sa Panginoon, mababago po yan. Amen ho ba tayo? Okay? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunayan sa lahat ang akin din naman tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ito po yung gospel. Lahat tayo papunta sa impyerno dahil nagkasala tayo. Pero si Jesus namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yun ang gospel. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin pero kinaawaan tayo ng Diyos. Kailangan ba ng gospel ng mga mayayaman? Opo. Kailangan ba ng gospel yung mga taong matalino? Opo, walang taong hindi nangangailangan ng gospel. Pagkatapos sabi dito, at muling binuhay pagsapit na 3 araw. So ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na aalalahanin natin nitong dulo po ng March, yan po yung gospel. Merong Diyos na namatay para sa mga drug lords, para sa mga addict, para sa mga nagmolestya, para sa mga taong pumatay ng kapwa-tao. Name it, sabihin nyo kung sino ang pinakamasama, kahit sa mga terorista or name it, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At mga taong yan ay gusto ng Diyos makakilala po sa Kanya. My prayer to you is this, sa pangatlong bagay, hilingin sa Diyos na tayo ay magkaroon ng malalim na pag-ibig sa mga tao. Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ng pusong katulad mo. Kung ang puso ng Diyos 100%, Lord, kahit 2% lang. Hindi naman buong buo dahil hindi ko kaya maging katulad ng puso mo, O Diyos. Pero pangarap ko yun. Pero Lord, bigyan mo naman ako ng lalim na ang mga tao ay mahalin. Nakikita mo ba yung kasama mo sa trabaho na walang pagkakilala sa Diyos?
Lord, bigyan niyo nga po ako ng pagmamahal sa kasama ko sa trabaho upang sila ay makakilala sa ating Panginoon. Lord, bigyan niyo nga po ako ng pag-ibig na malalim sa mga estudyanteng ito na kahit sila makapagtapos, pag hindi sila nakakilala sa iyo, Lord, wala pa rin pupuntahan ang kanilang buhay. So mga kapatid, Lord, bigyan mo ako ng malalim na pag-ibig sa mga tao. Sino rito yung mabilis mainis sa mga tao? Mabilis mayamot? Mabilis magalit? Sana, Lord, palitan mo yon. Palitan mo ng mabilis, malalim na pagkakilala sa Diyos. Merong time, pag naglalakad po ako dyan sa Obrero, First Avenue, 2nd, 3rd, 4th, 5th Avenue. Minsan para tayong sira ulo minsan, pero okay lang. Lord, yung mga nasa bahay na ito na bulok, pinintasan pa, no? Lord, yung mga bahay na ito na nabulok, hindi ito pagmumula ng sunog. Panginoon, makakakilala yung mga nakatira dito. Yung tricycle driver na ito, Lord, iingatan mo siya sa pagmamaneho, yung taong ito makakakilala sa iyo, Panginoon. Imagine kung per araw lang makapag-share talaga tayo ng gospel sa mga taong kumonek tayo o nakakilala sa Panginoon. Kaya nga po ito muna, yung number 3 is talagang reach out in love. In a sense, galingan natin sa pagkonekta at pag-share at yung kindness din. Minsan ginagamit ng Diyos yung pagtulong mo, yung kabaitan mo, yung pandinig mo. Maraming pwedeng gamitin ni God para kumonek tayo, para makakilala sa Panginoon. Okay, so sana natatandaan nyo. Number 4, tell your story. Ikwento sa tao ang nakita mo sa Diyos. Ikwento mo. Tayo mga nakakilala sa Diyos, paano natin ikukwento? Kasi ang mga tao, sawa na sa sa masamang balita. Ang kailangan naman nila is mabuti o magandang balita. Ano po yung passage na ito? Tingnan mo po, 1 Peter 2:9, repairing yung tayo pinili ng Diyos. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, hinirang kayo upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo. Bakit dati, ang bilis-bilis natin mag-share ng problema at mga pangit na balita? Bakit hindi mabuting balita ang i-share po natin? Every time na nag-share ka ng magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, that is good news. Alam mo, pre, grabe, kala ko lahat kami ma-hospital. Pero pare, tinulungan kami ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ilan sa atin dito may ginawang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay? Hindi po ba kaya pag nung kinanta ni Mark Dalusong po yung The Goodness of God? Hindi ba ang daming bagay na nagre-reflect, nag-aalala sa atin? May mga tao umiiyak sa problema, pero may mga taong umiiyak din dahil sa kabutihan ng Panginoon. Umiiyak dahil hindi niya talaga na, Lord, kung di mo kami sinasamahan, matagal na kaming durog, matagal na kaming wala, pero sinasamahan mo kami. Tell your story. Tell your story. So ito yung assignment natin. Isulat ang iyong patotoo at i-share sa grupo. Pag nag-share po kayo, huwag 30 minutes. 2 minutes lang po. O maximum of 3. First minute, ano ang buhay mo nang hindi ka nakakakilala pa sa Panginoon? Pare, grabe ang buhay ko noon. Pag nakakausap ko, patay sa akin yan. E yung kausap mo, tatakbo agad. Kausap ka eh. Dati yun, pre. Dati yun. Alam mo, dati palabasag ulo ko talaga. Palaaway ako eh. Pero alam mo, nung makakilala ako sa Panginoon, nung maunawaan kong mahal niya ako, makasalanan ako, isinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Talagang mula noon, nagtiwala ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw na masunod. Alam mo ngayon, ibang-iba na yung buhay ko. Dati, ang iniisip ko lang pansarili. Ngayon, iniisip ko, paano kaya mag-share yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko? Siguro kung di ko nakilala ang Diyos, wala akong pamilya na maayos, wala akong trabaho na maayos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, 1, 2, 3. Sabi natin lahat, dating buhay. Okay? Pagkatapos yung oras na nakilala mo ang Panginoon at yung pangatlo, ano na ang buhay mo ngayon? Wag namang OA ha. Alam mo, hindi na ako dinadapuan ng problema ngayon. Tsaka hindi na ako natatakot. In fairness, wala!
Minsan yung OA, saka hallelujah, praise the Lord. Huwag naman alam mo, purihin ng Panginoon. Alam mo, praise God, Jesus, hallelujah. Alam nyo, prura baka, nag-speaking in tongues ka pa, Panginoong Jesus. Sinasapian yata itong kausap ko. Alam nyo po yung normal lang. Normal lang. Okay, sabi natin lahat, normal lang. Pag nagkikwento tayo, yung huwag naman yung nakakatakot. Ano po yung sobrang normal po. Ang gawin nyo po ganito, pupunta kayo ngayon sa live group nyo this week, isulat nyo na. Pagkatapos pa-practicein natin paano mag-share ng inyong patotoo sa grupo. Kung 5 lang kayo, hayaan nyong marinig yung patotoo ng lahat kasi yan ang gagamitin mo naman sa iba. Alam nyo, one of the tool or skill na kailangan natin po yan sa pag-share ng gospel. Okay? 4 na tayo, 10 na lang. Nurture friendships. Nurture friendship. Pagyamanin ang iyong pakikipagkaibigan sa iba. Kaya nga, as much as possible, pinopromote natin sa Praise Church, bawal ang masungit. Bawal ang talagang hindi mahirap, parang mahirap kausapin. Napakaganda is maging pala kaibigan. Sige nga po, smile muna tayo. Yung labas po ang ngipin. So mga kapatid, alam niyo yung tao, ang sarap pag nakangiti kay ano po, parang nag-a-attract ka ng pakikipagkaibigan. Magkaisa kayo sa pag-iisip, huwag kayo magmataas. Sa halip, makisama sa mga dukha, huwag niyong ipalagay na napakagaling ninyo. Mahirapan tayo maging palakaibigan kapag judgmental tayo, kapag lagi tayong namumuna, critical yung utak natin. Mahirapan po. Alam niyo po, salamat sa Diyos. Nakakatuwa po na marami sa atin, nadala ka ng kaibigan mo na nagmalasakit sa iyo. Sana yung nagdala sa iyo sa Panginoon, huwag mong kalilimutan. Ako po yung nagdala ho sa akin sa Panginoon, somehow, parang hindi na siya masyado nagpatuloy sa Diyos, pero di ko siya nakakalimutan. Lagi ko pong naiisip, paano ko pa rin siya i-bless? Paano ko po siya tulungan? Kasi siya yung nagdala sa akin sa Panginoon. So sana yung nagdala sa iyo sa Panginoon, huwag mong kalilimutan. Ano pa ang sabi sa passage? Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So, yung point na ito, ang sinasabi naman nito is, ano yung pwede nating gawin na kabutihan na kapag tinaniman natin ito, nako, pwede sila makakilala sa Lord. Actually, yung abutin ng pangarap po natin na scholarship o educational assistance, gagamitin lang po natin na tool yun para madala sila sa Panginoon. Kasi pag nadala po natin sila, biro magulang o sa kakabataan, pareho natin pagmiministeran. Ano yung pwede nyong gawin? Ano po? O, eto yun. Magplano ng celebration or party sa grupo. Kasi si Jesus, saan nagpupunta si Jesus? Kasalan. Saan siya nagpupunta? Sa bahay ni Zacchaeus, sa bahay ni Matthew. Alam niyo po, ang mga tao, bakit ba ang mga tao pag may kainan, ang daling anyayahan? Maglatag po kayo ng 2 case ng San Miguel Beer, 4 na pundador, para mga langaw yan, pare. O, wag nyo namang gagawin po, hindi totoo yung sinasabi ko. Maghanda kayo ng party sa grupo, doon nyo invitein yung kaibigan nyo. Magsopas ho kayo, 1/4. Sabawan nyo po ng 1 balde. At lagyan nyo po ng gatas na ganyan lang o kaya kalahati pag sobrang matapang. At 1 hotdog, kasya na yan. Pag hindi pa nasa mid yung bisita natin, ano naman, minsan lang tayo gumastos eh. Kahit hindi mo birthday, mag-birthday ka. Halimbawa, ang birthday mo sa December, ngayon mo naganapin. Saka invite mo yung mga kaibigan mo. Hindi tayo kisinungaling, pero ang point lang natin is, bakit kapag may handaan, nagagawa ng paraan? Tingin niya po kayo sa akin, ang mga Pilipino, ang yaman sa okasyon. Pag nagpaalam yan sa trabaho, boss, di mo na po ako makakapasok. Bakit? Birthday po ng pamangkin ng pinsan ko sa Sorsogon. Saglit lang po ako. Oh, ma'am, hindi mo na po ako makakapasok. Bakit? Yung tito ko po sa mother side, aalis po next year. Next year pa pala aalis sa abroad.
kailangan po namin magpadespedida ngayon pa lang. Ay, Panginoong Jesus, ang Pilipino, ang yaman sa okasyon, walang panggasto sa edukasyon. Kaya minsan ang hirap natin, may diskarte pagdating sa okasyon. Sige nga, gamitin nyo na, bibigyan ko na kayo ng pahintulot, gumawa kayo ng okasyon. Ano po, magpa-birthday tayo, maggawa tayo, pagkatapos invite muna natin sila bago natin sila invite sa church. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang taya. Okay, huwag na tayo magsama-sama. Puro ako na lang. Okay? Number 6 is, expect God to act. Kapag nag-pray tayo na ang taong yan makakakilala sa Panginoon, na kapag kaibigan ka, inayos natin, naghanda tayo, nagplano tayo, maniwala ka namang makakakilala siya sa Diyos. Meron parang isang story. Sabi, Pastor, bakit pag kayo ang nag-share, ang mga tao nakikinig, lumalapit talaga sa Panginoon, bakit po ako hindi? Sabi lang ng pastor na ito, Iho, naniniwala ka ba yung mga taong dadalhin mo sa Panginoon, totoong makakakilala? Minsan, ang sagot agad natin, yung tatay ko, isasama ko, napakatigas po ng bungo noon. Kahit saksakan nyo po ng pampatulog yun, isasako natin. Hindi nyo madadalhin, makakagising yun, makakahanap ng paraan. Ang unang hadlang, ikaw. Yung anak ko, isasama ko, nako po, ang addict sa computer, hindi nga po Ikaw ang unang hadlang. Dapat ikaw muna ang maniwala para sa iba. Amen? So, ang point natin ito, tinan nyo po ito, ngayon ang pananampalataya ay pagiging tiyak. Yung mga isinulat po natin, yung mga i-invite po natin, maniwala tayong totoo silang makakakilala sa Panginoon. Totoong magbubukas ang puso nila para sa Diyos. Di mo lahat tayo may kaibigan. Hindi po ako propeta, pero kitang-kita ko po, ang dami nating kamag-anak, wala pa rin pagkakilala sa Diyos. Ang dami na nating, nung inaayos ko po ito, sabi ko, first time ko kayang hakutin yung mga tricycle driver sa amin doon, sa community. At dalhin po talaga dito sa last Sunday kung may mga special tayong occasion. Inisip po, sino-sino pa yung mga pwede nating dalhin para sa Diyos. Expect God to act. Amen? Eto ngayon, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Naalala nyo yan, yung lumpo? Binuhat ng 4, hinagi sa bubong. Ano po? Ang pananampalataya po nung 4, magkalasog-lasog man yan, kayang pagalingin ni Jesus yan. Hindi po. Bumutas saka po inilagay sa paanan ni Jesus. Pag yung 4 nag-pray, may makakakilalang isa. Kapag may grupo na nananalangin, may pagkilos ng Diyos. Kaya everything starts with prayer. Everything starts with faith. Anytime na susubukan natin, na gagawin natin, ilan sa atin may pananampalataya? Yung mga nawala, makakabalik. At yung mga nakabalik, mawawala. Wag na, nakabalik na, pawawalain mo na naman. Ano po? So ang point natin is, magpapatuloy sila sa Diyos. Okay, so, ang action step natin 6, umasa at ipahayag, may gagawin ng Diyos. Alam nyo, ako po, minsan, ang talagang minsan sa FB, may gagawin ng Diyos. May mangyayaring maganda. Napakabuti ng Panginoon. Kahit hindi mo i-post, pwede naman, pero ang ganda na i-dinideclare mo, may mangyayari. May bulletin board ka sa office mo, may gagawin ng Diyos. Makakakilala ang mga taong ito para sa Panginoon. Okay? Lastly, number 7, represent Christ with your life. Yung kahit hindi ka pa mag-share ng gospel, ang buhay mo, gospel na. Kaya inaayos mo yung buhay mo kasi may makakakita, bakit ang payapa mo? Dahil kay Jesus. Bakit kahit may mga problema, parang ang tatag-tatag mo? Hindi po ako to. Dahil lang po ito sa Diyos. Pareho lang din po tayong may kahinaan. Pero natutunan ko lang po sa lahat ng bagay, magtiwala sa Panginoon. Minsan nga may mga tao dito may mga sakit, pero because of your faith in God, kaysa magmukmok, kaysa magkulong, andito ka ngayon, ang tawag dyan, faith sa Panginoon. Amen? So,
At anuman ang inyong gagawin, whether you eat, you drink, do it for the glory of God. Bakit mo inaayos ang pagtatrabaho mo? Kasi yung kasamahan ko sa trabaho, makakakilala sa Diyos eh. Bakit ka nagpipigil ngayon na huwag maasar sa kapitbahay? Kasi makakakilala yan sa Diyos eh. Represent yourself to the world because you are the salt and light of this world. Sana yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, kahit yung mga atheists, gustong-gustong dumikit sa iyo kasi may kakaibang nakikita sa iyo. And that is my faith in God. Ang mga taga-praise, alam nilang halos taglupa tayo noon, pero makikita niya ganda-ganda ng buhay mo. Pag tinanong bakit, may tuturo mo si Jesus ang dahilan kaya nabago ang aking buhay. Lahat nga po nang nabago ang buhay, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Wow, ano po? Eto pa. Sabi po dito, pagsikapan niyong mamuhay ng tahimik. Harapin niyo sa sarili niyong gawain, mind your own business, magpagal para sa sarili niyong ikabubuhay, gaya ng bili namin sa inyo. Bili namin sa inyo. Sa ganitong paraan ay gagalang kayo ng hindi mga mananampalataya. Ang problema sa atin, kung kakilala ka bilang mangungutang, paano makakakilala sa Diyos yung taong yan? Kung kilala ka bilang palaaway, paano ka igagalang? Kung sa estudyante, ikaw ang number 1 na nangongopya. Sasabihin, mag-share ka ngayon ng gospel. Alam mo, ang galing-galing ni Jesus. Bakit? Nakakopya na naman ako sa iyo eh. Ginamit ka ng Diyos para ako makapasa. Pambihira ka naman. Ginawang pangkasabwat si Jesus. Ano po? So, ang point natin, kaya natin talaga inaayos ang buhay para kaigalang. May mga taong hindi mo naman kinakailangan ng sobrang taas ng edukasyon para kaigalang. Ikaw yung tao na wala ka na perwisyo. Ikaw yung tao na hindi ka naging pabigat. Hindi laging parang hingi ng hingi. Gagawa ka ng problema. Pagkatapos, ibang tao ang pagliligpitin mo ng kalat. Ang sakit po sa ulo noon, magkaroon lang muna tayo ng dignidad or dangal sa sarili natin na hindi tayo kabigatan, panalo na po tayo sa ating mga kapitbahay. Amen? Na alam mo talaga mga kaperwisyo, huwag ka nang tahimik lang tayo. Ano po? So yun po yan. So ito yung assignment natin. Ito yung pinakamabigat na panalangin. Gamitin mo ako parang ibang tao ay makakilala sa Diyos. Alam niyo ho, every time na pumupunta yung mga outreach leaders and members natin, linggo-linggo binibigay nila yung buhay nila para sa iba. Your time is your life. Sila Pastor Boy, pagmuntahin sa Binangonan, mahina po yung alas 10 na makauwi kasi sobrang traffic sa Binangonan, Rizal. Kami naman, pag may nag-concert sa Santa Maria, manunood na lang kami ng concert. Grabe ang traffic. Imagine, marami ho sa amin, kanya-kanya pa ng gastos yan. Pero dahil sa pag-ibig sa Diyos, alam niyo po, matagal na natin ginagawa ito, pero itong outreach na ito, na season na ito, pagod ka pero masaya ka. Kasi may nakita ka mga tao na nagkaroon ng pag-asa. Amen po ba tayo doon? Hindi ba ang sarap makakita na may taong nabago at ikaw ang ginamit ng Panginoon? Amen. Na dahil sa iyo, may mga taong nagkaroon ng pag-asa na buhayan ng loob. Sabihin nyo nga hon lahat, gamitin mo ako. Dangerous prayer yan. Use me. Ayaw ng demonyo na sambitin natin yan. Gusto ng demonyo, Christian ka, tahimik ka lang. Neutral ka lang, ganyan ka. At least wala ka sinisiraan tao, wala ka ring inaangat na tao. Hindi ka gumawa ng masama, hindi ka rin gumawa ng mabuti. Wala rin po yun. Walang bearing po yun. So, we need to become the salt and light of this world. Let us summarize this, partner. Pray together, appeal to common interests, reach out in love, tell your story, nurture friendships, expect God to act, and represent Christ with your life.
Alam niyo po mga kapatid, ang mga bagay po na yan ay tunay na pattern natin. We can reach out together. Kung may kaya kang abutin, mas maraming maaabot kung magsasama-sama tayo. Biyaya po ng Diyos, isinasabay tayo sa galaw ng Panginoon na mula pa nung mga nakaraan, nag-i-spread na tayo ngayon to reach out yung community. May community ka ba na gusto nyo pong gawing project na i-bless? Ano yung gusto nyong gawin ngayon? Bukod sa party, ano yung project ninyo po na gustong gawin sa community na meron po kayo just to show kindness and love of Jesus? O hindi ba? Nagpakain ka lang ng mga kapitbahay mo, wala namang okasyon. Namigay ka ng gulay, namigay ka ng atsara, bumili kayo sa akin, lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Hindi po. Wala na akong papaya. So, ito yung assignment natin. Maglista ng mga ipapanalangin. Hindi pwedeng walang mailista. Phone book mo nga, wala ka na lagyan ng kaibigan. Alamin ang interes ng inyong grupo, saan magaling ang grupo nyo. Number 3, hilingin sa Diyos na magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa tao. Isulat ang iyong patotoo, basahin sa grupo, sa pagla-live group nyo, mentoring nyo, magplano ng party ng grupo at mag-invite, umasa at ipahayag may gagawin ng Diyos. And lastly, manalangin, gamitin mo ako, Panginoon. Let me ask our worship team, gusto ko lang pong awitin muna natin yung The Goodness of God. Ikaw na papunta at ako na papunta na sa impyerno, kinaawaan ng Panginoon. Na imagine tayo pong lahat ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. Imagine nakapagtapos ka ng pag-aaral, nagkaroon ka negosyo, nakapag-ipon ka ng pera. Pagkatapos yung kaluluwa mo, sa impyerno pala pupunta. Anong gamit noon? Mga kapatid, it's about time. Hanggat may oras. I am 50 years old na po. 50 years old na po ako. Ang dami ko na po mga kasamahan na namatay na rin po. Ang daming hindi na nakapagpatuloy. Pero, salamat sa Diyos, may mga kaibigan tayo na ginamit ng Panginoon para tayo palakasin, para tayo tulungan. Sige po tayong lahat, sama-sama sa pag-abot, higit na mainam kapag tayo ay sama-sama. As we sing the goodness of God, Lord, ngayon pa lang, ilagay mo na yung malalim na pag-ibig. I will use my talent, my treasures, my time to reach out people na minamahal mo. Dalhin ang mga tao, sanang mamatay sa Praise Church, yung pag-ibig natin sa mga tao. Alam niyo po, ang buhay, pag nawala yan at hindi nakakilala sa Lord, iyan ang matindi natin panghihinayang. Pero dahil andito ka ngayon, balikan lang natin, may nag-invite sa iyo, may taong nag-pray sa iyo, may taong nagsama sa iyo, kaya ka nakakilala sa Panginoon. Then after that, we will pray as a group. We will pray as a group. Lord, ihanda mo kami, ibalik mo yung passion at apoy ng pagdadala ng kaluluwa para sa iyo. Hindi kami papayag may mamatay na hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi kami papayag na may kabataang mamatay na hindi nakakakilala sa Diyos. It's about time. Let us remember the goodness of God. Sige po, awitin muna po natin ito.
is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of Eternity is so long to be wrong. Ang laki ng nakataya kapag nagkamali tayo, eternity. Yes, pwede ka magkamali sa pagkuha ng course, pag-asawa, pero kapag ang isang tao nagkamali, hindi niya napili si Jesus Christ, eternal death, eternal separation. Eternity is too long to be wrong. Kaya pag hindi nakakilala ang tao sa Panginoon, nagsuko ng buhay kay Jesus, mas lalong mahirap ang buhay. Oo, may mga kahirapan, pero ang mas mahirap, ang buhay na malayo sa Diyos. Ngayon po, I will challenge you lang po. Ngayon pa lang, magsimula na tayo. Pwede po ba, let us pray for one another muna. Punta kayo ho sa kagrupo nyo. Punta po kayo sa cell group nyo, kahit tatlo-tatlo lang. Ano po? Sige lang ho, kung masyadong malaking grupo nyo, kahit tatlo or apat lang, Lord, ibalik nyo po, O Diyos, yung passion to win souls and make disciples. Pero kung kaya nyo po mag-minister ngayon pa lang, prayer makes me aware. Nakikita natin yung pangailangan. Hallelujah. Sige po, kahit kayo lang po, kung magkakatabi lang tayo, nandyan ang pamilya mo, just pray lang tayo, just pray. Na yung kasama mo ngayon, may pangangailangan yan. Okay? Ngayon pa lang, let the atmosphere of prayer mag-manifest sa kalagitnaan natin. May inilalagay ba ang Diyos na ipanalangin mo? Kaya nating ipanalangin, use me. Gamitin mo ako, Panginoon. Everything I have, use it to win souls. Come on, just pray, just pray, just pray, just pray. Oh God, open our eyes, our spiritual eyes, that we may see again the purpose, the vision, even ang mga taong inilalagay mo sa aming puso.
lahat ng ipinapanalangin nila ngayon, lahat ng itinataas nila ngayon, ibe-bless nyo po ito. Kung may inilalagay ka, O God, na project sa puso namin para sa community, para sa mga taong gusto mo, O God, na i-bless namin, sige lang, Lord, magbaba ka lang po, O God, mag-impart lang po kayo, O God, na mga gusto nyo pong gawin namin, Panginoon. Oh yes, oh God. Yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po, oh God. Ibalik mo yung apoy. Apoy ng pag-ibig sa iyo at sa mga tao, God. Makakakilala ang mga mahal namin sa buhay. Makakakilala ang aming mga kaibigan. Makakakilala, O Diyos, yung mga kasama namin sa trabaho po, O God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, kung meron ditong may karamdaman sa pangalan ni Jesus, ipadaloy mo yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Kung meron ditong inaatake ng anxiety, in Jesus' name, let the peace of God be upon you, in Jesus' name. Kung meron dito nangangailangan, Panginoon, they are asking for financial provision. Panginoon, katagpuin niyo po ang pangangailangan pinansyal ng iyong anak ko, God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for empowering us, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Father God, pag nag-mentoring sila this week, marami kang ipapaisip sa kanila na yun din ang ipoprovide nyo po, Panginoon, upang maabot namin ang mga tao po, O God. Hallelujah. Thank you, God. Basta pagtapos na po kayo, harap lang po kayo dito so I can know na natapos na tayo sa pagpe-pray. Ano po? Thank you, God. So sama-sama ho tayo, sabay-sabay tayo na magre-reach out, mas malakas ang loob natin kung lahat tayo po ay kikilos at sama-sama. Okay? Thank you, God. Nakakakita po ako ngayon dito ng mga kabataan. Madadala mo yung mami mo, this March. Ngayon pa lang, kasi ino-honor ni God yung panalangin ng iyong puso. Amen? Okay, tingin po kayong lahat sa akin. For the next 3 weeks, I will ask who talaga yung creative teams natin. We will do everything para sa pagdadala niyo po ng mga tao po sa lugar na ito na makakilala sa Panginoon. Ayusin po talaga namin yung mga programs. Ano po? I will ask Mac talaga, sila Jeff, sila Berry, at iba pang team natin. Theater and arts, dance.
Yung every Sunday may special tayo. Bukas po, magbabanding lang kami ng primary saka finance team. Ano po? Kasama po yung admin team, ha? Medyo papahapyawan ho namin. Basta lahat, tingnan natin kung paano lalamig ito. Yung CR natin, paano babango? Kasi baka nadala sa langit. Nung pumunta sa CR, parang impyerno. Ano po? At titingnan natin paano ayusin yan. Yung mga pangit na itsura, lilinisin uli natin yan. Para sa tao na gusto ng Diyos na makakilala. Amen? Lalo pa natin gagalingan kasi maraming makakakilala sa Panginoon. Amen? Lalo pa nating huhusayan para sa Diyos. Mga ushers, ano po? Wow, mag-iisip tayo paano natin sila i-welcome ng bonggang-bongga for the next 3 weeks or beyond. Ayusin natin. Bigyan natin ng magandang laban. Aalalahanin ng mundo, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Hindi para mag-swimming, hindi para reunion, kundi para makakilala sa ating Panginoon. Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Let me ask na po yung mag-exhort sa atin sa offering. Check sir. Good morning po. Habang nag-ready po tayo sa tithes and offering natin. Grabe. Ayan, sabihin nga po natin, give together. Ayan po. Ito po yung isang nilalakad po natin sa life group natin. Sana maging attitude po ng life group natin is sabay-sabay po tayo nagkakaloob sa Panginoon. Kasi sobrang buti po ni God. And lagi siyang may nakalang pinto para sa atin, pinto ng pagpapala. And isa po sa susi sa mga pagpapala na yun is yung pagta-tithes po natin. No? Ano po ba yung